Good morning. Ngayon po pag-usapan natin yung impeachment. Ano bang mangyari doon sa impeachment na ito? Napag-usapan natin kasi ang nangyari may mga issue. So, ang normal na walang issue na pagsampa ng impeachment ay yung pagpunta ni doon sa Secretary General's Office ng House of Representatives. Tanggapin yan ng dapat ng Secretary General ng House of Representatives. At kung wala man ang Secretary General, dapat may tao na opisina na in charge sa Secretary General sa office. Kasi po, nakalagay sa ating rules na ating tinitingnan sa ngayon, ang pinaka-latest rules of procedure ng House of Representatives ay nakasabi diyo, nakasaad na isa sa ibibigay sa opisina ng Secretary General. Hindi naman po sinasabi na sa Secretary General mismo. So para maniwala kayo, ay ipapakita ko sa inyo mamaya. Pero ang pinakawalang problema, kung pupunta mo ron, magsampa ka ng kaso, dapat may kasama ka ng congressman na mag-endorso. At kung pag in-endorso na ng congressman, ay manumpa ka lang sa harap ng officer ng House Secretary General, ay tanggap na. Dito sa nangyari sa impeachment complaint na sinampa laban kay BBM ay nagkaroon ng issue. Kung ako tanungin mo, sinadya ko ito, yung issue na ito, sinadya na ginawa nila. At ang pakay ay para magpatayin ang impeachment. Patayin ang impeachment sa oras pa lang, sa pagsampa pa lang. Kasi kung walang pagsumpa sa harap ng Secretary General, ay hindi ma-verify ng House Secretary General kung tama ba mga perma ng nagreklamo, perma ng senador, ng congressman na nag-endorso. So in this case, ang nangyari, nagsampa kahapon po ang dalawang grupo. Ang isang grupo nagsampa yung tinatawag na Makabayan Block. Yung Makabayan Block, yan po yung kung tawagin mo ay titingnan mo mga makakaliwa na utak ng mga congressmen. Yung makakomunista. So, yung pangalawang grupo ay yung grupo nila ni Chavit Singson. Kasama si Attorney Harold Respicio na Vice Mayor ng Reina Mercedes sa Isabela. Kasama rin si Attorney Virgilio Garcia na dating General ng Philippine National Police. Andun din si dating Armed Forces of the Philippines na Chief of Staff na si Hermogenes Esperon. Nandun din si dating congressman at dating secretary din na si Mr. Mike Defensor. Andun din si dating congressman Jing Paras. So marami silang nagreklamo, pumirma doon. So ngayon, nang dumating sila doon ay wala rin ang Secretary General. Nasa Taiwan kuno. So may biyahe sa Taiwan. We just presume na yung biyahe sa Taiwan ay official travel. So kung official travel ay ang nagtataka lang ako, bakit sinabay? Ano bang ganap meron sa Taiwan na bakit aalis dapat ang Secretary General ng Pilipinas na House of Representatives? Yan ang tanong. Ano bang meron doon? Well, hanggang ngayon wala po tayong natanggap na rason kung bakit nandun siya at wala siya sa House of Representatives. So nagagalit tuloy itong mga grupo ng Makabayan at saka grupo nila ni Chavit Singson na bakit wala yung tao ron. So nevertheless, expected na sa Lunes daw darating si Chiloy Garfield na siyang Secretary General ng House of Representatives. So ang problema ko lang,
Pagkahapon kasi, 26 na yan na petsa, ay magkakaroon na ng session ang House of Representatives. So kung magkaroon ng session, ay ang titingnan ngayon dyan, may problema. Siyempre, ang nauna, pangatlo kasi sila, pangalawa, yung naunang reklamo ay pinurward na ni Secretary General Chiloy Garfield sa office ng Speaker, ni Speaker Bujidi. Ngayon, expectedly, sa pagbukas ng Kongreso ngayong 26 January, ay may plenaryo yan. Halos lahat ng congressmen nandun. At hindi ko lang alam kung isasama nila sa calendar of business yung naunang reklamo. Ngayon, kung naisama sa calendar of business at i-refer yan sa Committee on Justice sa araw na yun, sa Lunes, i-refer sa Lunes doon sa Office of the Committee on Justice Chairman na si Jinky Luistro. So ngayon, nakasaad kasi sa ating rules, sa rules of nila at sa mga jurisprudence ngayon, kapag na-endorso na ang isang reklamong impeachment sa House Committee on Justice, ay bawal na tanggapin ang iba pang reklamo. So pinaka-concern ko ngayon, ang naunang reklamo, pasensya na, Attorney Adre De Jesus, ang naunang reklamo ay tinitingnan ko na isang peking impeachment complaint, tanim impeachment complaint. Kaya nga nangyari, kung may flood control, meron ding impeachment control. So kinokontrol nila ang impeachment na pagsasampa. Ano na ngayon mangyayari? Ang ginawa naman ng House of Representatives, nagpa-picture sila, nagpa-video, at tinender nila at andun si Congressman Tinio, binigay niya. Wala ron, ayaw tanggapin ng Deputy na Secretary General ng House kasi wala doon yung Secretary General, nasa ibang bansa, nasa Taiwan. Ganon din ang nangyari sa grupo nila ni Chavit Singson. Kita ko pa naman, ang kakapal naman ng mga papel na maraming mga mga ebidensya. So the problem here is, ngayon pa lang may effort na ang kakampi ni Mardy Infante na si BBM, meron na silang ginagawa na para mabasura ang mga nagreklamo. Di ba? Mardy, maka Marcos ka naman, Mardy. So, ang kagaguhan ni Marcos diyan pa lang nagsimula na, nakikita na ninyo. So, ina-advisean ko yung mga gustong magsuporta doon sa naunang dalawang reklamo ng mga congressmen. I advise you na sa ngayong araw pa lang pumunta na kayo sa Supreme Court at ireklamo yung ginagawa nila na ayaw tanggapin. At sa tingin ko talaga diyan, pinad-abroad si Chiloy. Sawa pa ng kaibigan ko na si Ray, kaibigan namin, kasama namin sa dyaryo, sa media. So, wag naman kayo paggamit. Kasi pag nagpagamit kayo, halata na yan. Chiloy, mumurahin talaga kita pag nakita kita. Kasi halatang nasadya na talaga yon. Alam naman ninyo na sa Lunes na magsimula. So, ang senaryo po, sa Lunes, pag mag-session na ang House, tatawagin ngayon magbumuson. Order of business. Ilalagay nila sa order of business, ibig sabihin agenda nila. Itong unang impeachment complaint. Pagkatapos, aaksyonan nila. May magbumusin ngayon. Sabihin nila, Your Honor, may I move that the impeachment complaint filed by Attorney Adre De Jesus be referred to the Committee on Justice. Naku, patay tayo niyan. Pag ganun mangyari. So, i-refer sa Committee on Justice. Wala na, stop na, hindi na pwede tanggapin ng iba. That is the rule. Wala tayong magagawa. So, ngayon, mananaig naman itong kawatan na Bongbong Marcos. Na sobrang na-stress si Bongbong Marcos sa mga impeachment, na ospital. Kahapon, nagtulog sa ospital. Isang araw, yung tawag niya, masakit niya? Hindi ko maintindihan. Sakit na, kung tatawagin ni Dean Chase, nakaaway niya na isang abogado na taga California. Yan ay resulta ng pagpapapuwit.
papabuli. Kasi nagpapabuli sa California. Yung kagaw ng galing sa ano ng lalaki na punta sa tiyan. Ayan. So, yan ang nire-raise ko na concern. Ang sa House of Representatives na rules ay ito po, ipapakita ko sa inyo. Nagsasabi na office, hindi tao. Ito po. Ito yung rules of House of Representatives. So, ito, filing, impeachment rules yan ha. Nakita ba ninyo impeachment rules? Yan ang impeachment rules. Ang problema natin numero uno is, pwede pa ba ito? Kasi nga, yung Congress itong na nakaraan bagong Congress na ngayon Pero sabi niya, ina-apply, wala naman siya sabi na bawal. So sabihin na natin, magagamit ito. So ito naman pag-initiate ng impeachment. A mode of initiating. So modes, dapat modes, hindi mode. Kasi tatlo nagpapilian mo. So ngayon, ito naman pagpa-file. Paano pagpa-file? Ang any verified complaint na pinirmahan ang verification na nagreklamo ay kung dalawang ori yan. Yung pinirmahan ng congressman o di kaya yung inendorso ng congressman. Pero pareho man sila ay dapat may verify ng affidavit na yan nga ay nabasa ng buong buhat na unawaan ng nagreklamo. At ang mga sinasabi roon ay totoo at tama ayon sa kanyang personal na alam at ayon sa available na records. So ang reklamong impeachment na dapat verifikado ay dapat nagka-contain ng salita na information and belief o na naglalaman ng salita na information and belief or pananalis information and belief ay hindi pwede matatanggap. Kailangan tahasang sabihin ng pumirma na nagreklamo na personal niyang alam, hindi lang kay information and belief, hindi lang kay knowledge information belief, personal niya alam. So pagkatapos ma-file, dito, hindi sinasabi dito na isampa sa office ng Secretary General. So, hindi sinabi na sa Secretary General. Sinabi na sa Office of the Secretary General. At so ngayon, pag matanggap na ng Office of the Secretary General, ay ibibigay kaagad-agad sa House of Representatives through the Office of the Speaker. So, at ang Office of the Speaker, pagka oras na tanggap, may obligasyon siya na i-kalendaryo para sa agenda sa within 10 session days. Anong ibig sabihin nito kung within 10 session days? So, pwedeng mangyari na hindi pa nag-umpisa yung session buo sa Lunes ay na ilagay na sa agenda ng speaker na sa Lunes itong naunang reklamo. At hindi may sasama ang mga pangalawa at pangatlong reklamo dahil hindi pa nila natanggap nung panahon na sa araw ng Lunes na sinampa nung attorney Adre De Jesus. So may delikadong hindi matatanggap yung dalawang reklamo na lehitimo. Yung unang reklamo na sinampa ay sinampa ni Adre De Jesus na abogado naman siya dati ni Lisa Marcos. So ano ma-expect mo kung abogado ni Lisa Marcos ay nagsampa ng reklamo laban kay Marcos? Hindi baboy. So ito na ngayon, nakita na natin ang mga diskarte nila na pailalim. Ito ay hindi na-expect ng mga gusto magsampa ng reklamo. Inanunsyo ko na mag-isip kayo ng paraan, magsampa na mas maga para walang problema. Ito nagka-problema na ngayon, nagka-hendot-hendot na ngayon. Gagamitin ngayon nila na simpleng diskarte lang na absent o na official trip yung Secretary General. Yun na. Wala na. Patay na. Paano na ito ngayon? So the best way you can do is Friday pa lang naman ngayon ay kung ako naman, advice ko sa lahat na magreklamo kasama kay Congressman Tino at saka yung grupo ng iba ng mga grupo ni Chavit Singson, go now for an urgent certiorari. Yung denial, yung omission na para utusan ang mandamos isasampa ninyo. Para utusan kaagad
ang House of Representatives na tanggapin ang inyong reklamo. Pag hindi tinanggap yan, mamamatay tayo nito sa galit. At i-consideray ng members ng House of Representatives na mga majority pa naman dyan ay kakampi ni BBM. So, hindi natin sila mapipilit. Tatayuan talaga nila yan. Pero, of course, kung manggagago sila ngayon, kinakakaasa naman tayo na hindi na sila iboboto sa 2028. Wala nang kakampi sa kanila. Pero sa ngayon, dapat sana ang pinakadesente na pamamaraan. Kung ikaw ay fair sa pangyayari, ay dapat hindi mo pinaalis si ayong Secretary General. Kaya obligado ngayon itong House of Representatives na mag-appoint ngayon ng acting Secretary General in the absence of the Secretary General. At yun na magpapasumpa. Dapat ganun mag-appoint ng yung deputy, bigyan ng kapangyarihan na magpasumpa sa, yun na naman kailangan na magpasumpa at magtanggap ng reklamo. Yan, tatanggap pa lang, hinaharangan na ninyo. Grabe kayo. Matindi kayo. So, galit na galit yung grupo ng Makabayan at grupo ng nila ni, grupo nila ni Chubby Chingson. So ito na ang ipakita natin ngayon ng yung salita ng kasama ni Chubby Chingson na si Attorney Harold Hospicio. Si Attorney Harold na kasalukuyang Vice Mayor ng bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela. Pakinggan natin si Harold, Attorney Harold Hospicio. Ay, hindi ko pala napakita. Dali. Ulitin ko. Ulitin ko, akala ko na isalang ko na. Nakinig tuloy kayo sa wala. Pasensya na. Ito po. Naharang. Ito, ulitin ko yung sinasabi ni Attorney Harold Hospicio. Impeachment complaint po, attorney. Grupo po siya ni Chubby Chingson. Inarang ng Secretary General ng House of Representatives ang impeachment complaint laban kay BBM na prinepara ng pinakabigating mga politiko at pinakamagagaling na abogado pang impeachment ng Pilipinas.
hindi ito tinanggap dahil daw nasa Taiwan yung Secretary General. Tandaan po natin na ayon sa rules ng House of Representatives, ang Secretary General ang dapat tumanggap ng mga impeachment complaint. At ngayon na po, ang last day sana na magpa-file kami ng impeachment complaint kasi inunahan tayo nung Lunes ng walang kwentang impeachment complaint, 4 pages lamang. At kapag rinefer ng House of Representatives during session sa Committee on Justice sa Lunes, first thing in the morning, barred na within 1 year yung mga susunod na complaint. Kaya dali-daling humabol kami this week. At this week, ngayong araw na ito na sana yung last day na magpa-file dahil bukas walang pasok ang House of Representatives. Pero hinarang ng Secretary General ng House of Representatives, hindi niya ginawa ang kanyang trabaho. Ministerial duty yan, hindi yan discretionary. At kung wala ka sa Pilipinas, meron ka dapat tagasalo ng trabaho. At true enough, meron yung deputy niya doon sa opisina, pero sabi niya, wala daw siyang authority tumanggap. Sir, ang authority mo na tumanggap ay nasa batas. Kapag wala yung Secretary General, ikaw dapat ang tumanggap. Noong mga nakaraang mga complaint ng impeachment laban sa iba't ibang mga opisyal, tumatanggap po ang Office ng Secretary General ng mga impeachment complaint kahit wala yung Secretary General doon sa loob. Ministerial duty po yan, wala kayong discretion na tumanggi. Pero halata po na pinipigilan nila para wala na kaming pagkakataon na mag-file ng impeachment dahil sa Lunes, dadali-daliin na nila. First thing in the morning, automatic. Referred ka agad sa Committee on Justice yung walang kwentang... Yan ang sinasabi ko, bibilisan nila sa Lunes. I-refer na sa Committee on Justice. Hindi na pwede tanggapin ang ibang mga impeachment pag mangyari yun. Hindi, no? Grabe. Simpleng-simpleng taktika. Pero hindi pa na-anticipate nito mga nagreklamo. Impeachment na ifinal nung Monday, 4 pages lamang, walang kalaman-laman at i-dismiss ka agad yun. Once ginawa nila yun, hindi na makapag-file within 1 year ang mga susunod na impeachment laban kay BBM. At yung bagay na yan ay ginawa rin nila sa Makabayan Group. Ngayong umaga na ito, hindi rin tinanggap. Buti na lamang nung kami ang nag-file, naka-live yung video at ang dami, libo-libo mga Pilipino ang nanonood. BBM, tanggapin mo ang impeachment complaint namin. Nag-tender kami ng filing, ibig sabihin, technically, legally, nag-file kami pero ayaw tanggapin. Since ayaw tanggapin, hindi rin kami makapag-iwan ng kopya. Pero sapat na po iyan, ayon sa batas, para makomplete yung filing. Mananagot na lamang si SecGen at yung kanyang deputy sa Supreme Court. At alam namin, nagtitiwala kami na darating ang panahon pa rin, napakaikling panahon na lamang, mapapanagot din natin itong mga taong ito at higit sa lahat, yung ulo ng napakalawak na korupsyon sa Pilipinas na si BBM. Kung mag-iiwan kami ng kopya, baka itapon lamang, ayaw nga hawakan yung papel namin eh. Nag-tender kami. Legally, okay na yung tender. Halimbawa, kapag nagkautang ako sa'yo, kapag nag-tender ako ng pera, pero ayaw mong tanggapin, that is as good as payment. Ganon din sa pag-file. Kapag nag-tender kami, pero ayaw tanggapin, alam naman mag-iwan kami. Baka kami pa ang sisihin dahil nag-iiwan kami ng basura sa opisina nila. Ito ay naka-anchor sa malawakang korupsyon sa ating bansa na pinamumunuan ni Presidente Bongbong Marcos. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust. Kapag culpable violation of Constitution, anong ibig sabihin? Ibig sabihin, alam mo at sinasadya mong i-violate yung Constitution. Yung kanilang paggawa ng unprogrammed funds, yung pag-aalokabol nila sa mga congressman, against yan sa Constitution at decided na rin yan ng Supreme Court ayon sa Belgica case. Pero alam nilang illegal yan, pero ginawa pa rin nila. So anong tawag mo doon? Culpable violation of the Constitution. At yan din ang naging daan para sa malawakang graft and corruption. Dahil yung measure na yan ang ginawa nila para mag-kickback sa iba't ibang tao, may delivery ng mga luggage, papunta sa presidente, papunta sa kanyang mga crony, at ganun din, betrayal of public trust dahil malawakang ito na nangyari. Kapag paghahalu-haluin mo lahat ang mga bagay na ito, meron na tayong ebidensya mula sa mga hearing sa House of Representatives, sa Senate, at marami na rin mga interview na lumabas at mga statement dyan sa social media na nagdidiin at nagtuturo at nagbibigay ng konkretong ebidensya na laban sa ating presidente. Dahil tandaan po natin, ang obligasyon ng pagprepara ng budget ay nasa presidente. At itong mga unconstitutional
na mga measure na ito na nakalagay sa ating budget ay siya mismo ang nagpasimuno or gamit ang kanyang alter ego at sila mismo ang nakinabang base na rin sa statement ng mga kanyang mga dating kasama na ngayon ay bumabaliktad na. Kaya hindi po natin may tatanggi ang culpable at sadyang paglabag ng ating Pangulo sa ating konstitusyon na nagbigay daan sa graft and corruption, kanyang pagnanakaw at pagnanakaw ng kanyang mga kasama, at dahil dito, wala nang tiwala ang taong bayan, betrayal of public trust. Itong tatlong grounds na ito, culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, ay grounds para sa impeachment. Pero abangan po ninyo ang kumpletong kopya ng ating impeachment complaint para sa mas detalyadong mga narration and set of facts. Okay ha, salamat. Maraming salamat Attorney Harold. At ngayon, ipapakita ko naman yung pagrereklamo ng mga actual mismo na pumunta ron. Yung pumunta ron sila ni Chavit Singson, ito po yung kanilang reklamo. Kasama niya si Mike Defensor. Ito po. Sa Makabayan Black na banggit na sa amin na opisyal na hindi tinanggap yung kanilang impeachment complaint. Kaya kami may prepared statement na kami tungkol dito sa ginawa dahil na-anticipate na namin na talaga magkakaproblema sa mismong pag-file namin. At katulad nga na nangyari, at na-anticipate namin, ganun nga. So if I will be allowed to read the statement, to be clear, distribute na lang siguro. The refusal of the Office of the Secretary General of the House of Representatives to accept the impeachment complaint is a clear violation of both the rules of the House and the 1987 Philippine Constitution. Under the Constitution, the House of Representatives has the sole power to initiate impeachment proceedings. The rules of the House explicitly provide a ministerial duty for the Office of the Secretary General to receive and record impeachment complaints that are duly filed. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. By refusing to accept the complaint, the office effectively usurps the constitutional authority of the House itself and denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. If I may repeat that, by refusing, it denies the Filipino people their only lawful mechanism to raise grievances against a sitting president. Impeachment is not a political favor. It is a constitutional right. It is the only formal process through which citizens, through their representatives, can seek accountability from the highest official of the land. To block this process is not merely procedural error. It is a constitutional violation, an obstruction of a lawful remedy, and a direct assault on the people's right to petition government for redress of grievances. The House of Representatives exists to serve the people, not to shield those in power. Okay. Ako naman, wala na akong idadagdag. Okay na yun. Yung masasabi ko niya hindi tinanggap yung impeachment complaint. You know? Hindi tinanggap. Yun nga, sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. At ang mas mahalaga, ito lang kasi ang paraan ng taong bayan na magreklamo sa nakaupong Pangulo. Hindi ka pwedeng mag-file sa ombudsman. Hindi ka pwedeng mag-file sa korte. Sa ginawa nilang to, parang tinatanggal nila yung karapatan ng taong bayan na magkaroon ng maayos, legal na pagreklamo doon sa nakikitang problema sa nakaupong presidente. So, ginawa nyo rin ba yung ginawa ng Makabayan kanina na nag-iwan kayo ng kopya ng constitution sa office of the Secretary? Hindi. Hindi mo ba tayo? Okay. Nag-iwan kami. We attempted and we have recorded every possible conversation we had with So, as a copy of your complaint is not Yun sa salita ito si Congressman Jing Paras hindi nila tinanggap. ng Negros Oriental.
we will be discussing this at another time. Ang tingin namin, ang dapat natin pag-usapan ngayon, yung mismong, kasi yung sa maraming pagkakataon sa Korte Suprema, may decision na about impeachment complaints. In fact, the recent decision was on the Vice President. At mabigat kung hindi pagtanggap, hindi namin maintindihan kasi hindi naman si Secretary General Cheloy ang sinasabi nung Saligang Batas. Ang sinasabi ng Saligang Batas, yung opisina. Dapat i-receive nila yun. Yes, lahat. Marami. Pero let's concentrate na sa hindi pagtanggap, please. Wait. Kasi ako pause eh. Our impeachment complaint encompasses almost all the grounds except for treason and bribery, I guess. But culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, high crimes. These are all embodied in our complaint against Marcos Jr. Ano yung offenses? Ano yun? Sa ngayon, we will call for a press conference tomorrow Question kami para i-discuss yung details. Pero sa ngayon yun yung statement namin, ang hindi pagtanggap nito. Pati yung endorser, kasi may endorser kami nandito. Pero siyempre, tatlo. Siyempre, nung nakita namin, nung na-inform kami ng Makabayan Black, and may mga kasama tayo sa Committee on Rules, dun sa nangyari, medyo nagulat na kami. In fact, nakita niyo naman, mali-malita yung dala namin. Pero kung ganito yung mangyari, napakapangit naman. Hindi maganda. Sigurado kami, yung first impeachment complaint is a scam complaint. At yung Makabayan Black, genuine complaint yun. Sinusuportahan din namin yun. Yung complaint namin is a genuine complaint, full of evidences, dapat tinanggap ng Kongreso. Sir, babalik pa kayo dito sa market? Hindi kami babalik. Huwag ka muna mag-conclude. More or less tatlo. O ayaw ni Jing ako mag-conclude. Pero pag-isipan pa namin. Pero as of now, dapat it should have been accepted, period. No, they're not. Sir, ilan ang complainants at sino-sino? For the record. Ang mga complainants. Oh yes, please. Lipat lang muna. Wait lang. Dito ka na. Dito kami. Attorney na lang pala lumipat. Oh. The complainants in this case entitled in the matter of the impeachment of Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, Manuelito de los Reyes Luna, yours truly, Jacinto B. Paras, Ferdinand S. Topacio, Michael T. Defensor, Harold Respicio, Mary Catherine Diaz Binag, and Virgilio R. Garcia. David Simpson. What is? We are not supporters of the president. We of the vice president. We are not supporters of the president, but we respect the office of the vice president because he's the elected official of the land, second highest official of the land. We are citizens of the Philippines, and we are exercising our constitutional duty to file this impeachment to question the betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, and graft and corruption and other high crimes of the incumbent President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand R. Marcos Jr. Pero is it right to say na kayo po ay pro-Duterte group na tayo? Irrelevant yan eh. No. This is not ano. We are for justice. Saan ka? Pro-Philippines? Pro-people? I just Yeah, like that's right. Can I just answer that? This is a people's complaint. This is a people's complaint. Wala. This is a complaint of the people of the Republic of the Philippines. Excuse us. Sorry. Tomorrow we will have a That's all. press con. The ribbon. Attorney Topacio, can you explain? The ribbon. Attorney Topacio. Actually po, this is the same color of ribbon that we wore during,
Hindi ako makikita. Hindi ako makikita. Nakaupo na yun. Kita pa ba? Kita pa. Okay. Actually, this is the same color of ribbon that we wore during the successful impeachment of then COMELEC Chairman Andres Bautista Jr. Impeach to impeach. Yun lang. Lalang. Ani, one picture tayo. Sorry. One picture na lang. Ayaw pa nila until received, syempre. Tati, one picture na lang tayo. No, okay. Tomorrow na po. No, governor is part of the impeachment of the complaint. Mamaya ka na mag-live kasi. Related to the Oh, lunch conference, Max Restaurant sa Circle. Anong gusto mo yung oras? Lunch time, 12 o'clock. May press conference sila ngayong araw. So yan ang napag-alaman natin dito sa balita kahapon. So we will know what would happen, and this is a very important event for us, the people, and our Republic of the Philippines. Kaya hindi po ito isang uri na pagtatawanan, uri na magsayahan. This is a sacred moment. Kaya please, humihingi ako sa inyo ng dasal. At magdasal po kayo na matatanggap lamang ang reklamo. And let the process go kung ano man ang meron sa procedure. Despite the fact na wala pa ngayon yung Secretary General at kung kailangan na matulog sila doon sa Lunes bago mag-Lunes nandoon ng lahat sila magsampa ng reklamo, ay gagawin dapat na. So I'm calling on all the congressmen and the congresswomen who are supporting truth and justice to rule in our place, ay please po, tumulong na kayo, call the impeachment, the leaders, and then provide your support. If there is a necessity for you to sign an endorsement, please do it now. Ang importante, sa Lunes siguro, sa umaga na hindi pa nagsasyan, ay nandoon na kayo, pumipila na kayo sa office of the House of Representatives Secretary General. Maga-maga pa lang. Okay. Hindi po pwede tayo umasa sa sinasabi na filing by tender. No, I'm not comfortable with that. Ginagamit namin ng tendering sa service ng summons or summonses sa mga kaso sa korte. But this is not a simple case in a court. This is a case where the life of our nation is hanging in the balance. Kaya nakiusap po sa inyo, sa lahat nakikinig sa akin, join me in praying for the turning of good things for the procession of our impeachment to be accepted in due course. So, yan lamang po. Kahit anong relihiyon ninyo, mga Muslim man kayo, mga Kristiyano, at Allah be the great, tutulungan tayo at na maisasampa, may tatanggap po ito. At ulitin ko lang, in short, ang reklamo po nila, one of the most substantive complaints ay yung pagnanakaw, na mali-malitang pagnanakaw. At pangalawang reklamo nila ay nakatutok doon sa bakit pinirmahan ni Bongbong Marcos ang mga unprogrammed appropriations mula 2023, 2024, 2025. At yung mga unprogrammed appropriations, ang ibig sabihin lamang yan, mga kaibigan, mga kababayan ko, ay unprogrammed, ibig sabihin po, walang pundo. Nilalagay niyo yan na item na parang nakareserba lang sa usapin sa pampamilya, mag-asawa, nag-usap, anong pagkagagastusan ng ating pamilya? Sunod, sabihin ng misis, ay, Papa, kung meron tayong pera, dagdag, bibili tayo ng kotse. So, nakabangko lamang ang plano na bibili ng kotse. Kung magkaroon ng pera, kung makautang tayo sa bangko, bili tayo ng kotse. Yan ang katulad ng unprogrammed funds, of unprogrammed appropriation, kung tawagin. So, bawal yan sa batas sapagkat po hindi sinasaad ng ating konstitusyon na pwede maglagay ng unprogrammed funds. At saka ang unprogrammed funds po ay bawal sa konstitusyon sapagkat
nakasaad po sa Section 25, Article 6 ng ating Constitution na kung magkano lamang ang halaga na ipapanukala ng Pangulo ng Pilipinas, hindi na pwede dagdagan yan. So ngayon, ang epekto niyan kapag pinayagan natin ang program fund, number one effect is inangat mo, tinaas mo ngayon ang pondo na panukala. Yung nilagay na yun sa Section 25 ng Article 6 ng ating Constitution, yan po ay mekanismo laban sa abuso ng pondo ng bayan. So ngayon, ang gagawin nila, gagawa sila sa batas, rider, sumasakay na batas, na sinasabi, meron pa kaming ibang mga plano na gagawin na ipagpatuloy kung may pondo na nakalaan sa ganitong mga sitwasyon. Number one, kung may savings, kung may matitipid sa mga naunang mga proyekto na pinanukala. Halimbawa, nagpatayo ng tulay at nakalaan na budget sa tulay ay 500 million. Yun pala, naggawa palang tulay sa 300 million lamang. So may natipid na pondo, doon yun, pwede mong gamitin sa unprogram fund daw. So ngayon, meron pang isa, kung makakautang sa bangko para dyan sa pondo na yan, ay pwedeng gagamitin yung sa para sa unprogram naman kuno. Tapos yung pangatlong uri ay kung may sobrang collection sa ating buwis, sa ano pang ibang sa mga taripa, sa customs, at lahat-lahat na kung may collection sa pinagbenta ng property ng bayan. Kaya ang ginawa nila, kumuha sila noong 2024, kumuha sila ng 90 billion sa PhilHealth at ginamit nila sa program fund. Kumuha din sila ng 117 billion mula sa PDIC or Philippine Deposit Insurance Corporation at nilagay din sa pondo ng mga flood control. So lahat po nauwi sa wala. Paano pa natin babawiin yung mga pondo na yan na kinuha doon sa PhilHealth at kinuha sa PDIC kung nauwi lahat sa bulsa ng mga magnanakaw nating mga kapatid na congressmen? Paano ngayon yan? So ito na sana ang pamamaraan na paparusahan si Bongbong dahil siya naman ang pumirma ng batas. Bakit niya pinayagan? Kahit alam niya sa konstitusyon na bawal magdagdag ng pundo, pinirmahan pa rin niya. Sa pangalan na tawag na unprogrammed appropriations. So, okay, hanggang dyan lang muna, no? At tatawag tayo. Mag-shoutout lang ako, ha. Si Helen Bagyo, si Riza Remonde, tapos si taga Calapan pala siya, watching from Calapan City, Oriental Mindoro, o gikan di maayong buntag nimo. Oy, ang akong apo. Oh, gwapo na. I am at school. You are coming from the school? Yes. Oh, But I done school. yeah, okay. So what's your name? Reshapen. Wishaven, okay. Okay, pasensya lang ang apo ko kasi pumunta rito. Si Benmar Huerte, nakalimutan nila magdala ng pambayad sa congressman. Hindi naman siguro, wala namang bayad siguro congressman pagdating sa complaint. Ang bayad ng congressman pagdating sa flood control. Hindi ko nabasahin ang sinasabi mo, Mardi, walang kwenta eh. Pasensya ka na. Benmar Huerte, ayon naman talaga ang process dapat ibigay sa Committee on Justice. Ano pa talaga, hindi po ganoon ang process, Benmar Huerte. O ganito ang proseso, isampa muna sa House of Representatives sa pamamagitan ng pagpunta doon sa opisina ng Secretary General. Yan ang nakasaad po sa Rules of Impeachment. At pagkatanggap niya, ibigay niya kagad sa House of Representatives na kinakatawanan ni Speaker Bujidi. Pagkatapos nun si Speaker Bujidi ay meron siya 10 session days na ikalendaryo sa plenaryo. Plenaryo, ibig sabihin, may session na lahat ng mga congressmen ay umattend. At sa plenaryo, kailangan isa sa schedule dyan ay kung i-endorso nila sa Committee on Justice nila yung reklamo. So ngayon, nasa batas po natin, nasa constitution natin, at nasa ating mga decision ng Supreme Court sa pag-interpret kung ano ibig sabihin ng constitution na kapag na i-refer o naibigay na ng buong Kongreso doon sa Committee on Justice ay stop, bawal na, hindi na pwede tumanggap ng bagong reklamo. So, ngayon, may tanong is,
Halimbawa, Lunes, magbi-meeting sila. Lunes, halimbawa, i-fast track nila. Magkakalendaryo sila. At ang ikalendaryo nila, yung pinakamahinang reklamo na nakadesinyo na for dismissal. Yung sinampa ni Attorney Adri De Jesus na abogado naman ni Lisa, na tinatanggi niya na abogado sa ni Lisa, you can never deny that you were the lawyer or you are the lawyer of Lisa Marcos. Bakit? Nagsampa ka ng reklamong disbarment laban kay Attorney Glenchong at ang basihan mo ay yung pagsisigaw niya ng pagsasampaling kita kay Attorney Lisa Marcos. So the fact that you are siding in this issue for Lisa, then you cannot deny that you are the lawyer of Lisa Marcos. Isa pa, ang nag-endorso ng iyong reklamo ay kontraktor, isa sa kakasuhan. Pag kontraktor, mga kakampi ni BBM yan. Si Nisay, Congressman Nisay. Oh, kaya, yan po ang nangyayari. So ngayon, chances are, worst come to worst, ang mangyayari. O di kaya ang tamang salita dyan, worst come to worst. Hindi yung superlative degree. So that is, yan natutunan ko kay Joven Custodio na editor namin noon. Sabi niya, Toto, it should be worst come to worst. Not worst come to worst. So worst come to worst. So anyway, pag yun mangyari, patay na tayong lahat. Mamamayani na mamayagpag na naman ang kasunod na mga gagawin nila ng mga kakurakutan. So Ben Maruete, ito yun naman talaga ang process. Dapat, hindi po bago mag-Committee on Justice, sinasabi ko nga yun, dadaan muna sa Secretary General. Okay? John Dubs, sipilis daw ang sakit ni Bangag. Sipilis? Well, I refuse to speculate on that kasi wala naman tayong kalaman sa medical, hindi man legal matter yan. Tapos si Ben Maruete, sinabi pa na Attorney Jesus na hindi siya, kwento lang yun, claim lang yun Ben Maruete, do not believe in that. Milenis J, Mayap Abak, Milenis J. Ay, buntag na ba? Abay, buntag, oh. Tapos, Sandy Casabuena, mine. Pagkatapos, Perni Pinto, Arsenio Valdez, o nga, attorney, hintay kami. Leonin Law, nagreklamo kayo sa Supreme Court, mga dutay. Kaya ka naman, dutay shit. Ang akala mo ay pangka. Siguro ganito, sa bagay dito sa ganito, huwag ka naman magtawag kasi ng dutay shit kasi ano yan eh. Discriminating. So, ang mag-ayos ngayon, ibaban na lang kita. Ban. Yan. Okay? Putak ko ng putak. Ito naman, ibaban ko ito. Si Ototo. Wali naman totoong pangalan mo kay ibaban na kita. Ban. Hindi ka nakikita ngayon. So, Ben Maruete, ganun din yan kahit meron second or third impeachment kasi hindi po yan ang people rule na pinag-usapan ni Ben Maruete. Ang pinag-usapan niya, dapat tanggapin nyo. Regardless yan kung mahina o hindi. Tatanggapin dapat. Wala silang kapangyarihan na tumanggi. So, Robert Tilusya, dapat yung obvious na nakaw at di mapaliwanag yung yun, idol. Tapos Eduardo Biruan, like. So Efren Guhilde, J.R. Castro, itudo nyo na sir para matanggal na ang pinakaulo ng korupsyon o pinakaulo ng ahas si BBM. So Romano Polinar, blah blah blah. Ay ano ba yung ibig sabihin blah blah blah? Magsalita ka naman ng maayos. OTC, Lisa Marcos, ganun din ang baba ni BBM. Makukulong. Romano Paulino, blah blah blah. Ayun. Ba't blah blah blah? Ang mga yan siguro pag mag blah blah blah, tanggalin na, ibaban na lang kita dito. Ayaw ko yung mga ganun mga comment. Mag-comment kayo kahit kontra sa akin, okay lang yan. O si Roberto Piñaranda, umuwi na kayo, walang kwenta yung mga DDS, ayaw nga naman. Nag-discriminate ka na. Bakit matalino ka ba? Ikaw ba hindi ka shit? Roberto shit? O, ngayon, mas maganda ito para wala tayong away, hindi ako ma-high blood, tanggalin na kita. Okay? Ayun. Roberto Garcia, si BBM payag ma-impeach pero si Sara hindi lagi may kontra kasi may ground naman pag kontra, nakapending pa sa Supreme Court. Ano ka ba Roberto Garcia? Ikaw ba'y matalino, nag-iisip? Kapag ang kaso mo pending pa, hindi pwede magsampa ulit. Ang tawag ng mga abogado diyan, litis pendensya. Okay? Ibasura mo na sa Supreme Court o ano decision sa Supreme Court, saka na pwedeng gumalaw. Okay? Baka BBM ka lang eh. Ayusin mo naman yung ano mo.
Leonidas, wala na talaga magagawang matino ang Congress. Pagtapos kay BP Sara, kay BBM naman, isang taon na naman na walang gagawin ang mga hayop kundi puro ganyan. Edward Tuazon, may mag-antay na lang kayo matapos termino ni BBM. Matagal pa yun, 2 years may pa. So Emmanuel, yung 1 year lang na nakawan, yari na tayo di ba? Emmanuel Macolipis, complaint nyo lang. Anong complaint nyo lang? Hindi maintindihan. Ellen Estolano, dapat talaga palayasin na sa Malacanang ang pamilya magnanakaw. O talaga magnanakaw yan. Ebidensya lang malimaletang pera na pinalabas ni Saldico. Apolinar Maylon Jr. Hello, may technical kayo na may na yan kung makulong magulang yan mga yan. Talagang magulang. Complain nyo lang mga DDS yan. Na huwag nyo kami, mga kulong DDS. Ano naman Emmanuel Immaculipis? Ikaw wala ka talagang kwentang tao. Okay lang sa'yo ninakawan ka. Ninakawan ka ng malamaletang pera. Okay lang sa'yo. Anong klaseng tao ka? Magsalita ka naman maayos, hindi yung DDS yan. Wala kang, walang logic yung mga sinasabi mo. Ben Maruerte, garbage complaint yan. O sino pang magsasabi ka, ipaliwanag mo kung bagay garbage complaint, hindi pa nga natin nabasa. Nabasa mo na ba? Hindi ko pa na nabasa. Maliban na lamang yung unang complaint, nabasa ko. Iyan ang garbage complaint. Kasi walang ebidensya. Larry Lucchino, nuisance people with no credibility. Sino bang nuisance? Pakisabi mo. At saka paliwanag mo kung bakit nuisance. Leonidas, si manyak na Chabit na nanguna. Huwag mo naman tawaging manyak. Pwede mo sabihin babaero. Manyak din. Tim John Bernas, wala na, nagugulo na lang ang mga kulang sa pansin. Bakit paano mo na kulang, nasabihin na kulang sa pansin? Mga masikat pa sa'yo yan walang logic yung sinasabi mo na kulang sa pansin Jane Incarques, tama lang yon na ma-impeach si BBM. Robert Macsalis, filing by tender. Yan ang problema, yung tender nasa korte lang yan nangyayari, pero dito hindi. Pero sa korte, binibigay mo kagaya Secretary General, doon naman sa korte, sa Clerk of Court. Hindi pwedeng tumanggi ang Clerk of Court. Dapat ganon ni Secretary General. Si Joel Vergara, wala daw endorser na represent. Meron. Sinabi ka, sasabi lang ni Michael Defensor, meron silang endorser Leonidas, Diyos ko, tapos kalahating taon lang, absuelto lang ulit yan, magsasayang na hindi. Bigyan mo yung proseso na gumulong. Roberto Garcia, sir, matutuloy ba impeachment ni Sara? Depende sa decision ng Supreme Court. Titingnan natin kasi ang utos sa Supreme Court, not earlier than February 6, pwede sila makasampa. So ngayon, depende sa decision sa Supreme Court, tingnan natin. Hindi pa na ipalabas ng Supreme Court ang decision sa motion for reconsideration nila. So Ellen Estolano, yes, kalooban ng ating Diyos Ama na ma-impeach na talaga si BBM. Tapos Leonidas, wala na naman gagawin ang House of Representatives at Senate niyan sa buong 2 taon. O nga, ganun nga mangyari pag may impeachment, walang nagagawang magandang batas. Arlene Anaclito, maliwanag na nakawi nila yung program funds. Si Leonidas, ano pa ba? Tradisyon na ng mga politiko yan sa Pilipinas. Kinull out na ni Madam Miriam Defensor Santiago yan nung impeachment trial kay Chief Justice Corona. Tapos John Heras, tama po. Mukhang maraming kaso ang admin ngayon sa Sara Duterte admin. Mas marami ang kay Sara Duterte. So Imelda said, Sweet Apo Doc. Sweet Caroline na lang kakantahin natin. Merna Villafria, maayong buntag sir. Maayong buntag sub. Galaxy, good afternoon po sir. Nakaabot din sa live nyo. Salamat po. Helen Baguio, dapat bang lang iban dito yung mga bastos o dapat? Arsenio Valdez, thank you attorney for mentioning me. Learned a lot from your lecture. Salamat po kasi alam mo bakit hindi kita gusto ko pangalan mo? May kaklase ako sa high school na si Arsenio Viloria. Ilocano rin yun. So barkada ko. So best friend ko siya hanggang matapos kami ng high school. At marami sa lugar kasi na South Cotabato, maraming mga Ilocano ron. Pero mga salita nila ngayon, yung mga bata ay mga salitang Ilonggo na. Pero mga pamilya, pag pupunta ka sa mga baybay, salitang Ilocano pa rin. Kaya that explains the reason kung bakit yung
ito may pamilya rin ako na Ilocano ron. So, kumbaga halo-halo ng dugo ko. May Pangasinense, may Ilocano. Yung pamilya ko na Sentino, galing sa Pangasinan. Romel Bengson, naimbag nga, malim. Hapon na ba? Malim na. Oh, hapon na pala. May ugto. Ugto pala. Okay. Si Sarogan, maayong hapon, Dr. To, Tirador, hindi matanggal si BBM bago lang mapinirmahan niyang 3 trillion nilang na Okay. Sa mga waray-waray, maupay nga kulop. Romel Benson, keep safe po, idol. Tapos, Shanice, Sir Toto, pwede bang makasuhan ang deputy at check yan? Pwede kasuhan yan sa ombudsman. Sili Dominic Shell, kailangan palisin ang mga taong magna at mga magno at buwaya. Salongasaka. Okay, Kawawa, Philippines. What happened, BBM? Yan. Hanggang dyan na muna. At please naman, pakilike na lang. At put it forward. Ang mga hindi pa nakalike, nakasubscribe, mag-subscribe na po. At please endorse this vlog to your friends, to your relatives, so that we can group a bigger group of people who will be educated every day on the point of justice issues, and on the point of what is the law, and the law should be supported by us. Para naman, pag ang batas ay ina-apply ng patas, tayo mga maliliit na tao sa pera, maliit sa kung ano man sitwasyon, may panlaban tayo batas. Kaya dapat pag sinabi mo, irereklamo kita sa korte. Pagdating sa korte, dapat patas din ang pagtingin ng korte sa lahat ng mga tao. Okay? Magandang umaga. Magandang tanghali po.